nagdadapa, bumabangon. Gaya ng puno, hindi pumapalag. Utak! Yan na naman ang pag-uusapan natin ngayon, Nocturnes. At yung tanong na ating sasagutin ay, ano ang pagkakaiba ng utak ng lalaki sa babae? Disclaimer, hindi ako nagsi-stereotype dito. Ito ay ayon lamang sa isang TED Talk na aking napakinggan at iba pang sangguniang nabasa tungkol sa male and female brains. Kaya para malaman ninyo kung ano-ano yung mga pagkakaibang ito, panoorin nyo hanggang huli ha. Unang aspekto, memory. Napansin nyo ba sa araw-araw nyong pakikipag-ugnayan, ang babae madalas na mas nakakaalala kaysa sa lalaki? According to research, ang hippocampus o yung nagmamanage ng memories, okay, yung part ng brain na nagmamanage ng memories natin, mas malaki daw yung hippocampus ng babae kaysa sa lalaki. Kaya pag tinanong mo yung lalaki tungkol sa isang nakaraang conflict, hindi niya maalala kung kailan, saan. Siguro isang detalye lang maalala niya, yung conflict o kung bakit nag-away. Pero yung babae, parang kumpleto lahat. I-discuss niya. Tapos let's say may bago panganak na baby. Yung detalye, mga detalye like pounds, yung bigat no ng baby, tapos yung ano pa ba yung mga detalye ng baby? See, pati ako di ko na ma-point out. Kasi basta pagdating sa yan, memory recall at saka details, pagiging specific, mas angat yung babae kaysa sa lalaki. According to science. Pero hindi nangahulugan na hindi kaya ng lalaki na palakihin pa ang kanyang hippocampus. Kasi ayon naman sa isa ko nabasa, sa mga taxi driver na kadalasan lalaki, di ba? Mas malaki daw ang kanilang hippocampus dahil nga kailangan nilang i-recall ang mga dinadaanan nilang ruta. So, pampa-enhance pala yata yun ng memory. Okay, pangalawang aspekto, emotions. Pag natalo kuwari sa isang game, mas nagdadamdam yung lalaki kaysa babae. Kasi pag babae daw, ay okay lang yan, papalipasin niya. It's just a game. O madidisappoint pero hindi naman yung sobra na mga away pa. O mambaba. O sige, siguro yung iba mambabash. Pero generally speaking, mas madaling tanggapin ng babae ang pagkatalo. Kasi mas importante sa kanya yung harmonious relationship. Siguro, factor yan dyan yung oxytocin levels. Kasi oxytocin hormone yan na nagkukos sa isang tao na maging malambing sa mga tao. Pero yung lalaki daw, malaki daw kasi yung amygdala. Yung amygdala naman, yun yung nagre-regulate ng ating mga emosyon. At dahil nga mas malaki daw yung amygdala ng lalaki, mas nagiging hypersensitive emotionally. Yeah, gagaya niyan sa mga pagkatalo. Pansinin nyo, kuwari sports intrams, yung mga basketballistang galing sa losing team, may na-witness ako umiyak dahil hindi umabot dun sa parang 3 points sana yung isushoot niya. Naabutan ng timer. So, yun, natalo. Tapos nakita ko umiiyak. Kadalasan nakita ko yun, kapag natalo sa game, dapat big deal sa lalaki. Kaya may stereotype na pagdating sa mga ganyan kompetisyon, dapat umiiyak ng lalaki kapag natalo. Yun yung observation. Pangatlong aspekto. Okay, so meron na tayo memory and detail pinpointing, tapos yung pangalawa ay yung emotional, well-being. Pangatlo naman ay may narinig ako na ang babae daw mas mahusay na maging leader kasi the way they see things as a whole. Yan. Buo ang pagkakatingin ng babae sa anumang organisasyong o grupong kanyang nasasakupan. Kaya nakikita niya madalas yung big picture of things. Kumpara sa lalaki, mas isolated, mas specific yung tinitingnan niya. Kaya may tendency siguro sa isang lalaki na ituon yung kanyang pansin sa isang partikular na problema habang nalilimutan na yung kabuang picture, yung big picture, yung kuwari, ano ba talaga yung pinaka-importante sa grupo. Mas madali siguro madala sa, yung isang minor problem yung lalaki kaysa yung sa babae na grounded pa rin sa strategic picture ng things. Okay, kanina sinabi ko mas sa detalye yung babae, di ba, kaysa sa lalaki. Pero pagdating naman sa pagpaprocess na information, at least kung yung babae man, mas matandain sa details. Pagdating naman sa pagre-reconcile ng kanyang memory sa current information, nare-reconcile niya o napagsasama niya in a way na nakikita niya pa rin yung kung ano pinaka-importante. Hindi siya nadidistract kahit yung kanyang
mga senses sa details, matalas, alam niya pa rin kung ano yung dapat i-prioritize. Kumpara sa lalaki, kahit hindi matandain masyado, pero madali siya madala sa kung ano yung nasa harapan. Kaya siguro napansin nyo, no, kapag dating sa pananamit, mas kinukuha ng lalaki kung ano yung nasa ibabaw. Kahit yung nasa ibabaw, yun yung mas late na nalabhan. Kasi sa babae, I think, kinischedule nila, no, kung ano talaga yung unang pumasok, yun yung unang susuotin. Tapos kung ano yung huling pumasok, yun yung huling susuotin. I don't know, maybe they have a way kung paano nila ina-arrange yung kanilang mga damit. Pero yung lalaki, kadalasan naririnig ko sa mga kwentuhan na kung ano lang nasa ibabaw, yun yung kukunin. So I think that's kind of true. Pagdating sa pagtingin sa kabuuan at saka sa pagtingin sa mga bahagi lamang. Mas lamang yung babae sa pagtingin ng kabuuan kaysa lalaki na bahagi yung pagkakatingin. Pero again ha, hindi na nga hulugan na porke ba yan, babae ka o lalaki ka, yan na yung kapalaran mo. Meron ka pa rin chance na, let's say, gusto mong i-train yung sarili mo, kung ikaw ay isang leader, gusto mo i-train ang sarili mo na maging strategic, na mas tingnan ang buong picture ng isang gawain, pwede mo namang i-enhance yun. Basta maging aware ka lang sa iyong tendency. Basta importante, ma-unleash mo yung potential mo sa anumang sitwasyon. Neither trait is bad nor good. Basta kung ano yung appropriate sa isang sitwasyon, yun yung gamitin mo. Nakatulong ba ang video na ito? I-like mo lang sa baba kung totoo. Tapos i-share mo sa mga tao nag-aaral siguro ng brain anatomy o curious lamang sa pagkakaiba ng babae sa lalaki o gustong maintindihan ang boyfriend o girlfriend. Yun. So hanggang sa susunod na episode, panatilihin ang iyong tikas. Mahulog ka man sa iyong